kung sila'y mga katutubo. Ang kanila palang magulang ay anak ng Haponesa, isang Haponesang naiwan pa noong panahon ng World War II at nakapangasawa ng isang katutubo. At para mapatunayan na totoo ang mga kwento na talagang sila ay may lahing Hapon, pinuntahan namin sila dito at ito ang aming nakita. Ang kanilang ama, Hapon na Hapon ang itsura. Siya po si Tatay Keso. So, magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. I know, maraming nagre-request sa inyo na ako yung mag-reaction video kay Sir Paul. Pero, yun nga, tinatamad. Sorry. Pero, again, kaninang madaling araw yata nung nakita ko ito, yung Japanese na naging katutubo na naiwan pa nung World War II, natagpuan namin sa bundok. So, ito yung title ng vlog kaninang umaga. Is probably gabi ninyo. Anyways, gusto ko lang pong pag-usapan natin to. Gustong-gusto ko din kasi yung mga historical. Lalong-lalo na ang pag sa Pilipinas ang pinag-uusapan. Kaya isa sa mga reason kung bakit ko gustong-gusto ring pinapanood ang Pugong Biyahero is because naipapakita yung mga sinauna na pamumuhay ng mga Pilipino na hanggang ngayon is nakikarry over pa. So, or at least meron pa rin yung mga sinaunang kaugalian. Kaya ang tawag nito, kaya isa pa yung na reason kung bakit ko gustong-gustong pinapanood ang Pugong Biyahero. Ngayon, pati actually si YouTube, gusto niya si Pugong Biyahero lang ang itapik ko. Kasi, kapag hindi si Pugong Biyahero ang itapik ko, hindi niya ipupush yung video ko. So anyways, so nagmamatigasan kami ni YouTube. Anyway, so napaka-interesting itong video na to, itong latest vlog nito ni Sir Paul. At nakita ko na rin na meron na siyang part 2 na pinakita na rin yung kakikita ko lang actually yung kuta ng mga dating Japan, yung mga dating Japan soldiers sa lugar. No? So, let's go back a little bit to the history. Ganito po yan kasi. So, nung World War II, nung sinakop tayo ng mga Hapon sa Pilipinas, what do you call this? So, nagkaroon ng bakbakan, which is hopefully alam ng mga kabataan ngayon ang history, kasi sa mga nakikita ko medyo maraming mga hindi masyadong alam ang history ng bansa. But anyways, so nung sinakop tayo or trinay tayong sakupin, yun, that's the term, ng mga Japanese sa Pilipinas. At ayun nga, sa mga hindi po nakakaalam, talagang maraming mga pinatay, kahit mga buntis, binayoneta yan. Naging marahas ang mga Hapon sa time na sila ay nasa Pilipinas. So, ang nangyari kasi, bakit may nakita si Sir Paul na ganito, lalo na sa mga kabundukan, because meron po kahit konti yan, merong mga Japanese na ayaw ang war. So kahit na mandatory silang pinadala ng kanilang gobyerno sa Pilipinas at sa iba pang bansa, maraming ayaw, may mga ayaw sa war. Kaya ang ginawa nila is nagtago sila kasi ayaw nilang sumama sa hukbo nilang Hapon, at yung iba naman is nagtago sila
dahil ayaw nilang mamatay. But for whatever reason na ginawa nila, maraming nagtago dahil ayaw na nila ang war. Actually, kailan lang na meron pa rin yung mga nakikita mangilan-ngilan na lumalabas na mga Hapon na nagtago sa mga kuweba, nagtago sa mga kabundukan at hindi pa nila alam na tapos na pala ang giyera. Kaya meron mga Pilipino na nalahian ng Japanese blood is during World War II, that is in 1941 to 1945. Nag-umpisa po yan nung sa mga hindi masyadong familiar sa history, kaya ako nagre-reaction dahil gustong-gusto ko yung history. At isa yan na reason kung bakit gustong-gusto ko rin pinapanood ang Pugong Biyahero is because yung mga pinapakita ng mga buhay ng mga kapatiran natin ng mga katutubo is na-maintain pa nila yung history ng ating mga sinaunang mamamayan ng Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa talaga ako. Kaya nung nakita ko itong vlog ni Sir Paul tungkol sa pamilyang Hapon na to, nakita mo talaga yung feature ng mag-anak is talagang Hapon na Hapon yung kanilang mukha. So, of course, na-pick na naman ang aking curiosity and I said, kinakailangan ko mag-vlog. Unang-una, yon because of my love of history. Pangalawa, sa kanila na rin kay Tatay Quezon, niya ibinigay yung pinadala natin na $2,750 yon kay Nanay Lorna. Sinabi natin na kay Nanay Lorna para sa kanyang Best Actress Award. But then, again, like I said, I always binibigyan ko lagi ng karapatan si Sir Paul. Well, ulitin ko pag once kasi na binigyan natin, bahala na si Sir Paul. Kahit pa may sasabihin ako na para kay ganito to, pero sinasabi ko rin na, pero kung kanino dapat ibigay, kung sino may mas nangangailangan, kayo na pong bahala. So, that is always the case. Kaya yung ibibigay yung para sa Best Acting Award ni Nanay Lorna, binigay na niya kay Tatay Quezon and we don't have any problem with that. Pasalamat tayo at sa ating maliit na pamamaraan is nakakatulong tayo. Anyway, balik tayo sa history. So, yes, lalong-lalo na po ang parting Mindanao. Marami kasi hindi masyadong nakakonsentrate dyan ang mga Japanese that time. More so na doon sila sa Luzon, at isa sa mga favorite nila is yung Leyte, Manila, those areas. So, bakit may mga Hapon naman doon sa Mindanao na naiwan? Kasi po, alright, so alam nyo, umpisa ng World War II, sa mga hindi nakakaalam ng history, nag-umpisa po yan nung binomba ng Japan ang Pearl Harbor ng Hawaii. In fact, 2 beses na akong nakarating sa Pearl Harbor na yon. At actually, nandun pa rin yung mga barko na pinalubog ng pambobomba ng mga Hapon at kita mo pa rin sa ilalim ng tubig, pero dahil malinaw at inayos nila talaga, pag dudungo ka ng gano'n, makikita mo yung mga part pa ng barko, ng warship na kinamatayan ng mga maraming sundalong Amerikano. So, doon na po nag-umpisa ang World War II at escalation ng World War II is sa Pearl Harbor. At a few days after that, nadamay ang Pilipinas. Siyempre kasi allied tayo ng United States. And besides, malapit tayo ng Japan
At ang isa sa mga goal ng Japan that time is world domination. At tayo nga ang sinakop nila. China, kung gaano yung hirap na dinanas ng Pilipinas sa kamay ng mga Hapon that time is mas matindi naman ang dinanas ng mga Chinese. So, tayong mga Pilipino, marami ginawa nilang mga kababaihan at pati rin yung mga gays, mga young gays, mga kabataan, ginawa nilang sex slave ang mga ito. Marami silang ginawang mga sex slave. Kaya marami ang mga nalahian ng Japanese because of that. At sa tindi ng massacre, ng treatment ng Japanese sa ating mga Pilipino, na sa 2 years yata sila sa Pilipinas, if I'm not mistaken. August. Ang nangyari is we have more than 500,000 na mga namatay na mga Pilipino sa kamay ng mga Japanese. So, more so ang Luzon and Visayas, but then ang Mindanao hindi siya masyadong gaano because it's farther. However, meron pa ring mga nagpunta doon at ang nangyari, maraming doon din nagtago. Kaya yung mga nababalitaan nyo ng mga news ngayon is mga lumilitaw na mga Hapon na akala nila is hindi pa tapos ang digmaan is mostly manggagaling sila ng Mindanao area because yun nga, medyo malayo kung nasaan ang sentro at saka yung terrain, you know, so maraming mga nagtago doon na mga Japanese. So, ewan ko kung ano ang exact na kwento kasi hindi naman masabi ni tatay yung exact na kwento, no? Kung bakit yung nanay niya is nasa Pilipinas. She probably belonged to the war group. Kaya, and then, nakapag-asawa siya ng isang katutubo at probably it's a one way to keep herself safe para, syempre naman kasi, isa siguro yun pamamaraan niya para siya ay maligtas, ano? Dahil kung tatalikod siya sa Japanese army, malamang papatayin siya ng mga Japanese at kung hindi naman siya kakampi sa mga Pilipino, malamang papatayin siya ng mga Pilipino. So, parang ganun ang nangyari during that time na may mga ganun mga issues. Kaya, merong mga Japanese soldiers ang mga nakapag-asawa ng mga Pilipino. So, ayun po ang nagagawa ng war, ayun ang nagagawa ng hindi pagkakaintindihan, ayun ang nagagawa ng nagtataasan ng ihi, papataasan ng pride. Ang away is walang kahihinat ng maganda. So, that's what happened on World War II. At ang nag-end lang ng war is nung binomba na using a nuclear bomb sa Nagasaki and Hiroshima sa Japan. Kaya, ayun, the war has ended. The Japanese surrendered. Natauhan sila. Kasi imagine yun, 2 cities na maraming namatay. So, ayoko din po kayong magalit sa mga Japanese. Despite of na more than 500,000 Filipinos ang namatay, it's a war. You know, there is always merong sacrificial lambs sa mga away o sa mga war.
na pag-aralan po natin ng history at kung ano yung makukuha natin na lesson is kahit pa sa mga simpleng pag-aaway ng mga magkakapatid ng dahil sa lupa, pag-aaway ng mga magkakaibigan ng dahil sa lalaki o dahil sa babae, wala pong binudulot na maganda ang pag-aaway. O kaya, like, gusto mong maging bully, kagaya ng ginawa ng Japan. They wanted to bully the other countries. Gusto nilang i-bully ang ibang nation, gusto nilang sakupin, gusto nila sa kanilang lahat. Yung pagiging sakim, pagiging ganid, wala po yung kahihinatnan na maganda. So, yun nga po, ang nangyari, kaya marami, lalo na sa bandang Mindanao, marami doon ang mga nakapag-asawa ng mga Japanese just because gusto nilang ma-preserve ang kanilang mga buhay. So, yun po ang history. Kaya, maraming salamat po. At ayun nga, nakita na kung nasaan yung kuta ng mga Japanese doon. Like, I wish I am there, really. I really wish I am there. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you.